News FM, the Music and News Authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 89.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino Time, alas 4:00 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa balitang nasyonal, Bagyong Neneng nasa Philippine Area of Responsibility na Northern Luzon, pinag-iingat na rin ang Pag-asa. Senator Trillanes ibinunyag ang emisaryo sa Makati Project Probe. Iba pang anomalya sa Makati, bubusisiin na rin ng Senado. Brigada Balita Nationwide. PNP Chief Director General Alan Purisima bumwelta laban sa nagsampa ng kaso. Role sa lifestyle check laban sa PNP officials, nireripaso na rin. QCPD nagpakalat na ng larawan ng pumatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Picache. Brigada Balita Nationwide. Kaso laban sa model na nasa calling card scandal, pinag-aaralan na rin. Brigada Balita Nationwide. At ang ilang eye drops brand pinarerecall ng DFDA. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon, mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News FM Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Biyernes, Oktubre 3, 2014. 82 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
Balita Nationwide. Una tayo sa ulat panahon. Mahigpit na pinaalalahanan ngayon ng State Weather Agency ng Pag-asa ang mga mangingisda at mga residente sa mga baybayin ng Hilagang Luzon kaugnay sa posibleng malalakas na mga alon din naman sa epekto ng Bagyong Neneng. Ayon sa ahensya, pasado alas 11 ngayon nitong tanghali ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Bagamat hindi naman inaasahan na magdudulot ito ng direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Huli itong namataan sa layong 1,385 kilometers sa silangan ng Itbay at Batanes, kung saan taglay ang lakas ng hangin na nasa 175 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pabugsong umaabot sa 210 kilometers per hour. Patuloy itong umuusad sa bilis na 20 kilometers per hour. Pangkalahatang direksyon na pahilagang kanluran. Inaasahan din na bukas ng umaga, ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Brigada Nacional. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Aminado si Senador Antonio Trillanes IV na lalo pa umanong dumami ang mga banta sa kanyang buhay simula ng pinaimbestigahan ng umano'y kontrobersyal na overpriced na Makati City Building 2 sa ilalim na rin ng panunungkulan ni Vice President Jejomar Binay sa panayam ng Brigada News FM. Kay Senador Trillanes sinabi nito na may mga emisaryong nagparamdam sa kanya para magalok ng halaga ng pera kapalit sa investigasyon. Maraming pananakot. Sa kabila nito, hindi naman umano siya natitinag sa kanyang ipinaglalaban, lalo na't marami na rin umano siyang ipinaglalaban para sa bayan na anya'y nagsimula pa sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na sinasabing pork barrel fan scam laban sa mga nakakulong na mga senador. Hindi naman direktang pinangalanan ni Trillanes kung galing mismo sa kampo ni Vice President Jejomar Binay ang sinasabing emisaryo. Lahat po, daming mga emisaryo, alok, maraming nanakot, o alokan ka. Sabi ko, gusto pa, di ba? Eh, alam nilang hindi naman nila tayo matitigan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Si Senador Antonio Trillanes IV sa exclusive interview ng Brigada News FM. Samantala, naniniwala ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na marami pang mga anomalya at overpriced project ang dapat na maimbestigahan sa lungsod ng Makati sa ilalim ng panunungkulan ni dating Makati Mayor at ngayon ay Vice President Jejomar Binay. Sa panayam ng Brigada News FM kay Senator Antonio Trillanes IV, sinabi nito na may mga ghost employee pa umano sa lungsod. Ito ay maliban pa sa naunang kumpirmasyon ni COA Commissioner Heidi Mendoza na nanguna sa pagsagawa ng audit investigation noong 2001 hanggang 2002. Hindi rin anya basihan ang panindigan ng kampo ni Binay na una nang nabasura na kaso ng pamilya nito sa Office of the Ombudsman kung nais na rin ng komite na mabuksan muli ang kaso gayong matibay naman umano ang mga ebidensya. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Brigada Balita Nationwide. Pinuweltahan ngayon ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang mga nagsampa ng patong-patong na kaso laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Partikular na binatikos ni Purisima sina Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption o VSCC at Perpicto Tagalog ng Coalition of Filipino Consumers na anya'y nagsampa ng mga kaso na wala namang sapat na basihan na kinuha lamang umano sa isang TV network ang kopya ng mga ebidensya. Napagalaman na sina Jimenez at si Tagalog ay nagsampa ng kasong plunder, graft at indirect bribery sa Ombudsman dahil umano sa questionabling yaman ng PNP Chief mula sa kanyang ari-arian sa may barangay Magpapalayok San Leonardo sa Nueva Ecija. Napagalaman na hindi umano napasama sa deklarasyon ni Purisima ang iba pa mga ari-arian nito sa kanyang salen. Sa kabila nito ay wala naman umanong balak ang PNP Chief na magsampa na rin ng kaso laban sa mga nasabing personalidad at maging ng media network. Brigada Balita Nationwide.
Nirerepaso na lamang ng Bureau of Internal Revenue ang Memorandum of Agreement at Implementing Rules and Regulations para sa mga umano'y opisyal ng Philippine National Police na may kinasasangkutang anomalya. Sa panayam kay Henares, sinabi nito na pinakaunang bubusisiin ng ahensya ang pinakauna at pinakahuling SALN ng opisyal na isa sa ilalim sa lifestyle check. Sa kopyaan niya ng SALN ay malalaman kung nagkaroon ng pagtaas sa net worth at kung magkatugma rin ito sa kanyang income tax return. Kailangan din anya na mailagay sa kopya ng SALN ang discount o donasyong natanggap na siyang mahigpit na nakasaad sa rules ng Anti-Graft and Corruption Code. Brigada Balita Nationwide. Nagpakalat na rin ng mga larawan ng suspect na pumatay sa ina ni veteran actress Jeripay Picazzi ang Quezon City Police District o QCPD para sa garang pag-aresto ni Michael Flores Icoy. Ayon kay Senior Inspector Maricar Takiban ng Quezon City Police District, makakatulong umano sa mga naghahanap ng mga otoridad ang kooperasyon ng sibilyan sa pagpatay kay Zinaida Sison. Napagalaman na una ng tinukoy ng PNP ang pagkakilala ni Icoy na isang 29 anyos na umano'y gawain ang pagnanakaw sa sinumang kakilala nito. Umaasa ngayon ang pamilya ni Picazzi na maaresto na rin at mapanagot ang suspect na pumatay sa 75 anyos na ina. Nagpalabas na rin ng pabuya ang mga otoridad laban kay Icoy na umaabot sa 50,000 pesos. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, pinag-aaralan pa ng kampo ni Police Chief Superintendent Alexander Ignacio kung anong kaso ang maaari nitong isampa laban sa sexy model na si Aliza Agustin na umano'y gumamit ng kanyang pangalan para makatakas sa kinasasangkutan traffic violations. Ayon kay Ignacio, masusing pag-aaral na ang ginagawa ng kanyang abogado para kaagad maisampa ang kaso laban sa sexy model na nag-post pa ng kanyang calling card sa Instagram. Una nang pinaimbestigahan ni Ignacio sa Criminal Investigation and Detection Group ang sexy model. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Ignacio na masyado umanong naapektuhan ang kanyang reputasyon at ng kanyang pamilya kung kaya't hindi umano nito mapapalagpas ang kaso. Una nang pinabulaanan ni Ignacio na personal nitong kilala si Agustin at hindi rin umano totoo ang pagpapakilala ng pin-up girl bilang executive assistant ng kanyang tanggapan sa Camp Crame. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, ipinasabi na ngayon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 ang dalawa mga security aid ni dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Governor Saldian Patuan upang tumistigo sa kaso na Maguindanao Massacre. Sa inilabas sa sabina ni Judge Jocelyn Solis Reyes, partikular na pinatatawag ng hukom sina Dataw Ki Amigo Samil at Tato Abo, mga dating security escorts ng mga Ampatuan. Sina Amil at Abo ay sinasabing kasama ni Saldi noong nangyari ang massacre sa Ampatuan, Maguindanao noong Nobyembre 23, 2009 na ikinamatay ng nasa 58 katao. Batay sa kautusan ng korte, ang dalawa ay pinadadalo sa darating na Oktubre 8 at 9 sa may Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Brigada Balita Nationwide. Makabayan Block, hindi dapat mag-sour graping. Ayon yan kay Secretary Lasherda. Ang detalye ng report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Iginagalang ng Malacanang ang karapatan ng Makabayan Block na mag-question sa definition ng savings sa proposed 2015 national budget. Pero sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na karapatan din ng Kongreso na gumawa ng batas. Ayon kay Lasierda, sinang-ayunan ng Kongreso ang definition ng savings na isinumite ng executive branch dahil malinaw naman ang layo nitong magtutuloy sa momentum para sa public infrastructure spending na makakatulong sa mga kababayan natin na magkaroon ng trabaho. Hindi dapat anya nagsa-sour graping ang Makabayan Block dahil mistula lang itong pagharang sa mga proyekto ng Administrasyong Aquino na magbibigay ng paglago ng ekonomiya at employment sa mga mamamayan. Una nga dito ay kinestyon ng Makabayan Block sa Kamara ang definition ng national government sa savings sa 2015 national budget. Mula sa Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, ipinagutos na rin ngayon ng Food and Drug Administration o ng FDA ang pag-recall sa merkado ng ilang batch ng eye drops brand na Vicin. Batay sa abiso ng FDA, pinababawi ng Vicin Ophthalmic Solutions na nasa 0.5 mg per millimeter
na batch numbers. Ayon sa FDA, ang pagbawi sa nasabing mga brand ng ophthalmic solutions ay dahil naman sa statement of non-compliance with good manufacturing practice na inisyu naman ng Italian Medicines Agency na siyang maker ng active ingredients ng produkto na tinatawag na tetrahydrozoline hydrochloride. Kaugnay nito, inatasan naman ni FDA Head Kenneth Hartigan-Go ang mga distributors, pharmacies, retailers o mga klinika na mayroong nabanggit na mga batches ng produkto na ihinto na ang pagbibinta ng mga ito. Brigada Balita Nationwide. Samantala, binigyan ngayon ng parangal ng iba't ibang grupo ang mga veterano o ng mga veterano si Defense Secretary Voltaire Gazmin dahil sa patuloy nitong pagsusulong sa kapakanan ng mga retiradong kawal ng gobyerno. Ayon kay Gazmin, sinisikap nila na mapondohan ng Malacanang ang 2.9 billion pesos na full settlement ng regular monthly total administrative disability pension ng mga World War II veterans. Napag-alaman na si Gazmin ang umayo sa sistema sa pagkakaloob ng mga benepisyo sa mga veterano gaya na lamang ng mga outreach medical missions sa mga liblib na lugar sa bansa na may mga nakatirang mga veterano. Ayon kay Jet Rivera, ang tagapagsalita ng PVAO, may isinusulong din sila ngayon sa Kongreso para sa pagdagdagan ng benepisyo at ang pagpapatayo ng bagong pagamutan para sa mga veterano ng digmaan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Standby ang ating Brigada News FM. Diyan sa Kalibo, kaugnay pa rin sa nangyaring pagyanig nitong hapon lamang, mga kabrigada. Kunin natin live na pagulat ng Brigada News FM diyan sa Kalibo kay Brigada Jomer Soriano. Brigadang Jomer, i-brigada mo. Brigada Live Report. Ang na-experiensya ng bayan ng Kalibo at around 4:07 ngayong hapon. Nasa loob tayo ng technical ng Brigada News FM Kalibo nang biglang sumigaw yung isang kasama natin mula sa admin na merong lindol at nagsilabasan ho tayong lahat at nakitang-kita ho natin, tiningnan ko yung tower ng Brigada News FM Kalibo, halos gumalaw lahat ng mga mga banding baga, no? At as per information ngayon nakuha natin na ang Boracay Island ay tinamaan din ng malakas na lindol, kabrigadang Bong. At lahat ng tao ngayon dito mismo sa Barangay Andaga, wherein nandito yung station natin, ay nagsilabasan sa mga gusali at nagpanik. Buti nga lang, natitig siguro mga matter of 5 ang lindol na naramdaman ngayon dito sa bayan ng Kalibo, no? At sandali, hanap mo natin ng interview. Sir, andito ka ngayon pag lindol? O, gano'ng kalakas yun? Malakas yung lindol ngayon, bago lang. Sino yung pangalan natin? Roger. Kanina ka pa ba dito? Oo, kanina pa ba. May inantay ka? Oo, meron. Bali, lahat ng tao kanina nakita mo nagsilabas. Opo. Nagtakbuhan yung mga tao dito sa labas. Yung takot sila, malakas kasi yung lindol. Sa tingin mo, sa labas kayo no? Opo. Anong gumalaw ng mga structure dito? Yung building po at saka yung tower nito, yung station, nakita po namin, malakas po yung paggalaw nila. Paggalaw. Yung karalan sa harap, nagsilabasan mga estudyante? Oo, mayroon po. Yung iba hindi naman nakaramdam doon kasi mayroon silang palaro. Oo. Yung iba naglabasan, nagtakuan dito sa labas. Okay. Tricycle ba yung inukuan pa nina? Hindi po, doon sa building po. Sa loob ka? O, nasa gilid lang po. Okay. Ngayon, kabrigadang ito ngayon, hanap pa tayo ng ibang mga interviewee dito. Kasi sa harap ng himpilan natin, maraming gusali dito. At itong na-interview natin, thank you Manong, siya mismo nakita nyo yung tower natin kanina. Natumba yung paggalaw sa lakas ng linog or lindol. Nong, aramdaman Brigada Jomer. Lindol. Go ahead, Brigada Bong. Habang tayo nag-broadcast ngayon sa mga sandaling ito, ay mga anong oras tansyan nyo dyan yung nangyaring paglindol dyan sa area ng Kalibo? Mga alas 4 sa East kasi yung after ng lindol. So bagong-bago lamang. Mga alas 4 kasi nung nagsilabasan kami lahat, tumakbo kami palabas. Tiningan ko yung relo ng cellphone natin is 4:06 ata, 4:07 na. So ibig sabihin mga 6 or 5 minutes.
So as of now kasi ang patuloy pa yung pag-identify ng PBOX at batay sa kanilang initial report na nakuha natin from PBOX is kabilang sa mga niyanig ng malakas na lindol ay ang Panay Island, ang Iloilo, Guimaras, Antique, Kalibo at Boracay. So dyan sa area, yung nakikita mo ngayon, patuloy pa ba yung pagpanik ng mga tao at may mga gusali ba dyan na napapansin mo na nasira o anuman, Brigada Jumer? Sa ngayon, sa Brigadang Bong, hindi pa natin kung may mga gusali kasi itong yung gusali natin sa Brigada News FM tiningnan natin, tinitingnan ko yung buong building gusali, pero track ni ngayon hindi ko pa mapansin. Pero sa pagpanik, mga tao pa ngayon na nagsilabasan at parang nabigla nga yung mga paaralan sa harap kasi nito is Aklan Learning Center at saka sa gilid ng himpilan natin is Aklan State University Kalibo Campus. Ang mga estudyante naglabasan at saka yung mga guro. Ngayon, ibang mga estudyante doon, nakita ko sa loob ng Aklan Learning Center, hindi pa pumasok, especially yung mga bata doon, yung mga grades 1 siguro hanggang grade 4 ito ngayon nasa labas pa ng school campus at hindi ko pa napansin kung merong ibang gusali na nagkaroon ng bitak o ano dito, pero di bale pag mamaya or pa-check natin sa mga patrol reporters natin at i-check na rin natin mamaya siguro yung Boracay Island dahil isa sa sinabi nga kanina malakas na tumamang lindol doon, i-check din natin baka may mga nasisira or may mga building din nag-crack doon na Kabrigadang Bong. Diyan sa lokasyon nyo ngayon, diyan sa station natin sa Brigada News FM, ay may mga ibang building ba dyan na masasabi natin natumba or what? May mga nasirang gusali ba dyan? Sa ngayon, andito ako sa labas ng gusali. Since nag-report ako, wala naman. Awa ng mala Diyos, wala rin nasirang building or natumba man lang. Kahit na yung tower namin, kahit yung tower natin, sinasabi ko, sana wag lang matumba yung tower. At tower, hindi rin nabuwal, no? Okay. Itong tower natin. At wala rin ibang gusali ngayon, Kabrigadang John. Brigadang Jumer, i-down lang natin yung linya mo sapagkat kukunin lang muna natin yung linya ng Pag-asa. Mag-change lang kami ng line direkta dyan sa Brigada News FM Kalibo. Puturin muna natin yung linya ni Brigadang Jumer, mga kabrigada. Ang inyong napapakinggan ngayon ay itong live coverage natin nakuha mismo dyan sa Brigada News FM Kalibo na napakalakas po na lindol. Until now ay patuloy yung impormasyon na kinukuha natin. Napakalakas kabrigada itong nasabing lindol daw na naitala dyan mismo sa may bahagi ng Kalibo. And initially nga sa nakuha nating impormasyon mula dyan sa PBOX, mga kabrigada, ay partikular na mga areas na siyang nakaranas ng paglindol ay ang Panay Island. Meron na? Nasa line? Ang Kalibo? Okay, nasa linya natin si PBOX Director Renato Solidom sa mga sandaling ito. Line number 1, Director Solidom, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po. Sir, may nai-report bago lamang yung Brigada News FM Kalibo na may naitalang pagyanig doon daw sa Kalibo area. At tama po yun, meron pong lindol kanina na initially may magnitude 5.5. Alas 4:05, may lalim pong 53 kilometers. Preliminary estimate po. Ang epicentro, 7 kilometers northeast ng Tibiao, Antique. At nag-report sa Kalibo, Aklan, intensity 5. Ganun din sa Sebastian, Antique, intensity 4. Sa San Jose, Antique. At intensity 3 sa La Carlota City. Ito po sa Negros. At naramdaman ito sa ibang bahagi ng Panay kasama din ang Romblon. So far sa naitala nyo may asahan sa magnitude 5.2 na lindol na ito, PBOX Director Solidom, sir. 5.5 po. 5.5, sorry. 5.5 magnitude. Asahan pa ba yung mga aftershocks? Posible po ito magkaroon ng aftershock. May mga damages na rin po ba na naitala yung ahensya ngayon? Meron pong reported damage sa Colasi, Antique, pero ito po kailangang i-verify nyo sa Office of Civil Defense. Baka may panawagan kayo, Director. Naka-nationwide po tayo ngayon sa Brigada Wala News FM. Wala po kaming panawagan. Okay, maraming salamat, Director. Maraming salamat. Okay. Yun, mga kabrigada, si PBOX Director Renato Solidom. Napakalakas na magnitude, kabrigada, 5.5 na lindol.
So yun mga kabrigada, bago lamang bilang recap sa ating mga kabrigada na nakikinig ngayon, bago lamang ang area ng Kalibo dyan sa Aklan at Antique ay niyanig po ng lindol at asahan pa daw yung mga aftershocks magnitude 5.5 na lindol dakong alas 4 nitong hapon. At may intensity 5, intensity 4 at intensity 3 na siyang naitala dyan sa area ng Antique at iba pang mga lalawigan dyan sa area ng Visayas. Manatili lamang nakatutok kabrigada sa ating mga local stations para sa karagdagang update pa rin nitong pagyanig ng nasabing lindol. Tayo po ay sabayang napapakinggan ngayon sa Brigada News FM dyan sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos City, Brigada News FM dyan sa Zamboanga City, Brigada News FM sa Coronadal City, Brigada News FM dyan sa Toledo City sa Cebu, Brigada News FM sa May Cebu City, Brigada News FM Cotabato City, Brigada Puerto Princesa, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Kalibo Aklan at Brigada News FM sa Daet Camarines Norte. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tutok lamang para sa ating mga himpilan sa mga local stations ng Brigada News FM. Direktamente yung ulat na yan sa Brigada News FM sa May Kalibo para sa updates pa rin nitong malakas na pagyanig dyan sa nasabing area. At yan mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating balita. Live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the New Filipino Time, alas 4:24 ng hapon. That time check was brought to you by Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug, Watson's Drugstore, Carlos Drug sa Quezon, The Generic Express Pharmacy, Lipa, Batangas.